Okay, nagpadala ka ng isang set ng mga theological notes na talagang, alam mo yun, nakaka-curious. Ngayon, himayin natin to para sa'yo. Titingnan natin yung isang particular na pananaw kung paano nagkakabit-kabit ang tatlong bagay. Yung perpektong pagsunod ni Jesus, ang kamatayan at muling pagkakabuhay niya. At ito yung abangan mo, yung mismong dahilan kung bakit tayo nilikha. Oo. At mahalagang paalala lang, no? Ang pag-uusapan natin ay base lang talaga sa lohika at mga ideya na nasa loob ng mga dokumentong to. Ang goal natin ay hindi para i-endorse or kumbinsihin ka. Ang goal natin ay i-unpack para maintindihan natin yung parang operating system sa likod ng mga argumento. I like that operating system. Sige, i-unpack na natin. Ang unang-unang file sa system na to, yung pundasyon ng lahat, ay itong ideya ng ganap na pagpapasakop ni Jesus sa Ama. Hindi yung 99%, kundi total. Total submission talaga. Ito yung pinaka-core Yung pinaka-pundasyon na binibigyang diin sa mga source. Walang kahit anong ginagawa si Jesus na galing sa sarili niyang kusa. Parang sinasabi niya, I am a perfect conduit for the Father's will. Ah, okay. Malinaw na malinaw yan sa mga verse na sinipi, tulad ng Juan 5:19. Yung sinasabi na hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili. Malibang makita niyang gawin ng Ama. Eksakto. So, hindi siya nag-a-adlib, kumbaga. Kung ano yung script ng Ama, yun ang sinusunod niya. Pati sa paghatol, kasi usually yun ang iniisip nating act of personal authority. Tama. At dinagdagan pa yan sa Juan 5:30. Humahatol ako ayon sa naririnig ko, sapagkat hindi ko hinahanap ang sarili kong kalooban. Kung di ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Yon, mula sa salita, sa gawa, hanggang sa paghatol, salamin lang siya. At yung pinakamatinding test nito, siyempre, yung krus. Oo nga. Kahit doon, di ba, yung sinabi niya kay Pedro na itago yung espada, ang sabi niya, hindi ako ba iinumin ang saro na ibinigay sa akin ng Ama? Okay, so perfectong pagsunod. Dito ako na-curious sa notes mo eh. May sinasabi dito na parang a paradox. The more na sumusunod si Jesus, the more siyang nagkakaroon ng authority. Baliktad sa iniisip natin, di ba? Yan yung isa sa mga aha moments sa framework na to. Ang lohika nila ay dahil siya ang nag-iisang nilalang na perpektong tumupad sa kautusan, siya rin ang nagkaroon ng ultimate moral authority para utusan ang lahat ng nilalang. Ah, Parang sinasabi ng universe, you mastered the rules, so now you get to be the ruler. Ang pagsunod niya ang naging kwalifikasyon niya. at yung grand finale ng pagpapatunay na yan, yung muling pagkabuhay niya? Mismo. Sige, pasokin natin yan. Kasi karaniwan, iniisip natin ang kamatayan bilang isang bagay na nangyari sa kanya. Parang may gumawa sa kanya nun. Pero dito, parang hindi ganon. Ibang-iba yung take nila. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi isang pagkatalo na sundan ng himala. Okay. Ipinapakita ito bilang isang tuloy-tuloy na paggamit ng otoridad. Yung sinasabi sa Juan 10, ang susi rito. Yung may kapangyarihan siyang ibigay ang buhay niya? At may kapangyarihan din siyang bawiin itong muli. Tapos may punchline siya Ito ay isang utos na natanggap ko mula sa aking Ama. Wow. So yung kamatayan niya, hindi yun pagnanakaw ng buhay, it was a willful act. Isang sadya at may kapangyarihang desisyon. Ibig sabihin, hindi siya kayang patayin kung hindi niya pinahintulutan. Precisely. Ang buong event, mula pagdakip hanggang pagpako sa krus, nangyari dahil pinahintulutan niya. Hindi dahil mas malakas yung mga kalaban niya. Parang, Isang controlled demolition, kung gagamit tayo ng analogy. Siya yung may hawak ng detonator. gets. Isang aktibong pagpili, hindi passive. Okay, pero paano natin nare-reconcile yun sa paghihirap niya? Kasi kung kontrolado niya, yung mga sigaw niya sa krus, totoo pa rin ba yung sakit o parang acting lang yon? Magandang tanong yan. Ayon sa lohika ng mga dokumentong to, ang pagiging kontrolado ng sitwasyon ay hindi nangangahulugang hindi totoo yung sakit. Ah, okay. Lalo na yung sakit ng paghihiwalay sa Ama, yung kamatayang pag-iiwan na pag-uusapan natin mamaya, totoong-totoo yun. Ang kontrol niya ay nasa desisyon na pagdaanan yon, hindi sa pag-alis ng sakit.
Pinili niyang maranasan ang buong hagupit. At yung paglabas niya mula roon, yung muling pagkabuhay, may logic daw sa likod nun. Oo, hindi lang yun basta arbitrary yung himala. Eto na, paano naging logical result ang resurrection? Kasi baka isipin ng iba, miracle yun, end of story. Pero may batas daw yung sanlibutan na nag-dictate nito. Exactly. Isipin mo na ang universe ay may fundamental laws, parang physics. Isa sa mga batas na yan, ayon sa framework na to, ay kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Okay. So, para manatili kang hawak ng kamatayan, kailangan may kasalanan ka. Parang ticket mo yun para manatili doon. So parang may entry fee ang kamatayan at ang bayad ay kasalanan. Bingo! At si Jesus, ayon sa kanila, dumating na walang pambayad, walang ticket, walang kasalanan. So ano mangyayari? Hindi siya pwedeng manatili doon. The system has to let him go. Ang sinasabi sa gawa, hindi siya maaaring pigilan ng kamatayan. Hindi dahil sa special exemption. Kundi dahil sa ilalim mismo ng batas ng sanlibutan, walang legal na hawak sa kanya. Ang resurrection niya ay hindi paglabag sa batas, ito ang pagtupad sa batas. Pagtupad sa batas. His righteousness literally broke death's hold on him. Grabe. So ang muling pagkabuhay ay parang isang cosmic legal declaration na nagsasabing innocent, therefore free to go. Ang galing ng logic. At para mas maintindihan yan, dinidistinguish pa sa mga dokumento yung dalawang klase ng kamatayan. Hindi lang pala isa. Tama. At crucial itong distinction na to para sa buong argumento. May unang kamatayan at ikalawang kamatayan. Parang may sequel, no? Parang movie title. Sige, ano yung unang kamatayan? Ang unang kamatayan o first death ay may dalawang components. Una, ang kamatayang pag-iwan. Ito yung spiritual death, yung moment na nahiwalay ka sa Diyos. Ito yung nangyari kay Adan. Sa alabok. Ang dalawang yan yung unang kamatayan. Okay, spiritual disconnection plus physical decay. Gets? Ano naman yung ikalawang kamatayan? Ito na ba yung the end? Ito na yung the end. Yung ikalawang kamatayan, yung tinatawag na dagat-dagatang apoy, permanente at ganap na pagkahiwalay sa Diyos. Walang nambalikan. Wala na. At ang koneksyon nito kay Jesus ay, ayon sa mga source, tiniis niya ang unang kamatayan para sa atin. Doon sa krus, naranasan niya yung kamatayang pag-iwan. Kaya yung sigaw niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun mismo yun. Dahil tiniis niya yon, ang mga sumusunod sa kanya ay itinuturing na nakaligtas na mula sa kapangyarihan ng unang kamatayan. At dahil ligtas na sa una, hindi na nila kailangang danasin ang ikalawang kamatayan. Nakakatuwa rin yung point doon tungkol sa kamatayang lupa. Sinasabi na hindi ito yung tunay na kamatayan, kundi parang pagtulog lang. Kasi kahit yung mga banal namamatay pa rin physically. Oo, isang mahalagang reframing yan. Kasi ang tunay na kalaban, yung trahedya, ay yung spiritual separation from God. At mula dito, dinadala tayo ng mga source sa isang mas malaki at mas foundational na tanong. Bakit nga ba ganito ang disenyo? Bakit kailangan pa ng taong gawa sa lupa? Dito ako na-excite sa mga binasa ko. Akala ko simple lang ang sagot. Pero ang sagot na inilahad dito parang pang sci-fi na may kasamang theology. Bakit nga ba tayo nilikha mula sa alabok? May dalawang magkakaugnay na dahilan ayon sa argumento nila. Ang una, para patunayan sa buong sanlibutan ang katarungan ng kautusan ng Diyos. Paano yun? Ang logic ay parang ganito. Kung ang isang nilalang nagawa sa low-grade material tulad ng alabok na may pagnanasa ng laman ay kayang sumunod sa kautusan ng pag-ibig Na pinatunayan ni Jesus. ano pa kaya ang excuse ng mga anghel na gawa sa mas superior na substance? Wow! So parang yung buong kwento ng sangkatauhan ayon sa sources na to ay isang Exhibit A sa isang cosmic court case para patunayan na tama at makatarungan ng Diyos. Yan yung isang interpretation na binibigay nila. Pinapatunayan na ang standard ng Diyos ay hindi imposible. Kayang itong abutin.
na naglilid sa ikalawang dahilan para kumpletuhin ang malayang kalooban o free will ng mga anghel. Teka, paano yun? Anong connection nun? Ang sinasabi sa mga dokumentong to ay, yung paglikha kay Adan ay hindi isang plan B dahil nagrebelde si Lucifer. Ito ay plan A all along, bago pa man likhain ang mga anghel. Sa pamamagitan ng pagpapakita na kayang sunumid ang isang mas mahinang nilalang, ang kautusan. Lahat ng duda ng mga natitirang tapat na anghel tungkol sa fairness ng Diyos, nabubura. Ah, Ang pagsunod nila ay hindi na dahil sa takot. Nagiging isang ganap na piniling desisyon na nakabase sa napatunayang kabutihan at katarungan ng Diyos. Ang free will nila ay nagiging complete. mind blown. So, ang existence natin ay may epekto sa spiritual realm, sa mga anghel. Ibig sabihin, yung plano ng cross, hindi ito isang emergency response. It was embedded in the system from the very beginning. Yan ang sinasabi nila. At dito na natin pagsasama-samahin lahat. Dito pumapasok yung konsepto ng manlilikha na naging tagapagmana. Okay, so ang dami nating napag-usapan. Pagsunod, kapangyarihan sa kamatayan, pati purpose ng mga anghel. Ngayon, paano natin pagtatagpi-tagpiin to lahat? Anong kinalaman ng pagiging manlilikha ni Jesus? Ang foundational claim ay si Jesus bilang salita ang manlilikha. As such, by default, pag-aari na niya ang lahat. Kasama na ang kamatayan at Hades. Oo, hindi niya kailangang mamana ang isang bagay na sa kanya na in the first place. Pero pinili niyang maging tao, isang nilalang. Parang isinuko niya yung owner status niya para maging employee, kumbaga. Anong epekto nito? Iyan ang sentro ng argumento. Dahil naging nilalang siya, para maging lehitimo ang paghahari niya sa paningin ng lahat ng nilalang, kailangan niyang mamana ulit ang autoridad sa paraang maiintindihan nila. Kailangan niyang dumaan sa proseso. At ang krus ang naging formal, legal at pampublikong seremonya ng pag-upo niya sa trono. So the cross was a coronation ceremony, in a way. Para sa buong sangkinapal, oo. Ano yung mga na-achieve ng seremonya na to, ayon sa kanila? Okay, 3 malalaking bagay. Una, napatunayan ang dalawang mukha ng karakter ng Diyos ng sabay. Pag-ibig at katarungan. Pag-ibig dahil may handang mamatay. Katarungan dahil may kabayaran ng kasalanan. Hindi lang pinapalampas. Okay, balanced. Ano yung pangalawa? Ikalawa, inalis nito ang lahat ng posibleng duda. Pagkatapos ng krus, walang anghel o tao na makakapagsabi, hindi makatarungan ang Diyos. Nailatag na ang lahat ng ebidensya. At ikatla, at ito ang pinakamahalaga para sa hinaharap, itinatag nito ang isang hindi matitinag na pundasyon para sa huling paghatol. Okay, paano naging pundasyon yun? Dahil napatunayan na, sa pamamagitan ni Kristo, na ang kautusan ay kayang-kayang sundin kahit ng nilalang nagawa sa alabok. Dahil doon sa araw ng paghukom, wala nang pwedeng magdahilan. Hindi na pwedeng questionin ang hatol ng Diyos dahil napatunayan na ang standard ay parehong makatarungan at posible. So, ang krus ang nagbigay bisa sa finality ng huling paghatol. Mismo. Grabe. So, sa pananaw na ito, ang krus ay higit pa sa pagpapatawad ng kasalanan. It's a cosmic event. Ito yung nag-legitimize sa pag-upo ni Jesus sa trono sa harap ng buong universe. Ang galing, no? Parang isang buong logical system talaga yung binuo nila dito. Isang kompletong sistema talaga. Mula sa pinakamaliit na detalye ng pagsunod hanggang sa pinakamalawak na tanong ng paglikha, lahat ay magkakakonekta para buuin ang coherent na narrative na to. Grabe. So, kung susumahin natin itong buong pagsisilid natin, ang pinakamalaking takeaway ay ito. Ang krus ay hindi lang isang rescue mission para sa atin, ito ang sentral na kaganapan na nagpapatibay sa buong plano ng Diyos para sa paglikha, mula sa anghel hanggang sa tao, at ito rin ang naglalatag ng matibay na pundasyon para sa huling paghatol. Sang-ayon ako dyan. Ito ay isang masalimot na teolohiya na nag-uugnay sa pagsunod, papangyarihan, paglikha at paghahari sa isang napaka-eleganteng paraan ayon sa argumento nila. Bawat elemento ay kailangan para mabuo ang buong larawan.
At para sa iyo na nakikinig, narito ang isang huling tanong para pagsipan mo. Kung ang pagpapatunay sa katotohanan ng kautusan ng pag-ibig ang susi sa pagkumpleto ng buong plano ng paglikha ayon sa pananaw na ito, ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa bigat at kahalagahan ng sarili mong mga pagpili, maliit man o malaki, sa malawak at kosmikong kwentong ito?